Magandang gabi po muli sa bawat sa araw po ng Biyernes para sa ating prayer meeting. Tayo ba namin po? Salamat po muli, Ama, sa gabi ko. Salamat po sa patuloy na biyaya ng buhay at lakas sa pairam. Palain po ang gabi ito, ang pagsaba, pag-aaral ng Banal na Salita. Tuloy po ikaw magturo, Banal na Espiritu mangusap at nagpaunawa sa amin at tuloy po na palaguin na kami sa Banal na Salita at palakasin patuloy na turuan Panginoon ng mga kalooban nito. Palayan niyo po ang oras ito pag aming live stream ito magpala sa bawat sa natin ito at patuloy po kami lumalapit sa inyo kung madakila at linisin niyo patuloy ang mga puso't isipan mga bagay na marumi at masama na naisip o nagawa man Panginoon. Palayan niyo sa itanyo at samahan niyo po kami at patuloy po magpurihan sa matamis sa pangalan po ng Francis kaya ang dalating. Bakit po tayo? Sige po, bago tayo mag-aaral ng bayan sa itanyo Panginoon.
Panginoon sa ating niya. Ang Panginoon ay namatay at nalibing at nabuhay na muli para tayo mabuhay po sa Kanya. So, let's continue to learn and study the newness of life. What is eternal life? Okay, so ano po ba ang buhay na walang hanggan? Nga po ay nangangulugan no? Nangangulugan po ito ng panahon na walang simula at walang katapusan. Ito ay hindi nagbabago. Ito ay magpapatuloy, magpakailanman. Isang bagay na tumatagal at wala na pong oras dyan. Wala na pong 24 hours. Ito ay walang katapusan. Eternal life is a quality or characteristic or attributes of God in the Bible. Nakita po natin ang walang hanggan ay katangian po ng Diyos na tunay sa Biblia. Ang walang hanggan ay regalo ng buhay na binibigay po ng Diyos sa mga nagtiwala sa Kanya anak bilang tagapagligtas. Ang walang hanggan ay nilalarawan din po sa Biblia ng haba ng kaparusahan sa mga tatanggi sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Ang salitang eternal life ay ito din po ay sinalin sa salitang into the ages of ages o sa kapanahunan ng mga kapanahunan o sa kapanahunan ng mga panahon. Ito yung panahon ng mga taon na walang hanggan. Ang ibig sabihin po niyang into the ages of ages ay ito yung walang katapusan panahon o oras na kung saan ang Diyos ay gagawin po niya ang kanyang kalooban o ang kanyang plano. God will always be working out His plans. So, ang kalooban ng Diyos ang magaganap at mangyayari sa takdang panahon. Panahon na ang Diyos ay gumagawa. So, eternal life speaks of a life that kasama mo Diyos. So, kung may plano sa lupa, may plano siya ng panahon na nilikha ang tao. May plano siya sa panahon na gumawa ang Diyos kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Jacob, kay Joseph, kay David, at sa bagong tipan sa ating Panginoon Kristo, magkatawang tao siya, ng tinatagad church. So, yun yung mga panahon na, iba't ibang panahon na gumagawa ang Diyos. So, ang eternal life naman po ay ang paggawa ng Diyos sa buhay na walang katapusan. Kapiling niya ang kanyang mga naligtas. Eternal life ay isang mahalagang konsepto sa Biblia na ito'y tumutukoy na kung saan maunawaan natin ang pinagmulan nito at paano ba ito mararanasan. What does this eternal life means? It means forever. When life ends here, it continues somewhere else. Pag ang buhay ay natapos sa lupa, buhay natin, ito'y magpapatuloy. So, ito ay tinutukoy sa Biblia sa isang positibong kaparaanan. No, ang buhay na walang hanggan ay isang magandang kalagayan, no? Isang magandang sitwasyon sa piling ng Diyos. No? So, kabaligtaran ng eternal punishment. Isang lugar naman ng kaparusahan, no? Isang malungkot na lugar sa mga tatanggi sa ating anak sa Panginoon Jesus bilang tagapagligtas. So, eternal life is a quality of life of a true follower of Christ that begins on earth and continues in heaven. Kaya pag sa natin eternal life, hindi lamang po ito yung pagpunta sa langit. No? Hindi lamang po yun. So, ito ay katangian ng buhay
ng mga totoong tagasunod ni Kristo. Kailan nagsisimula yan? Sa lupa pa lang, no? Nung tinanggap mo ang Panginoon sa Espiritu Pagligtas, at ito ay magpapatuloy sa kaharian niya, sa langit, na wala hanggan. Kaya nga, let's look on this verse in Romans 6:4, no? That's ito yung aaralan natin, no? In connection with the word eternal life, ng Satan, newness of life. So, ano ba ibig sabihin ng buhay natin ay nalibing kasama ni Kristo? So, hindi na ang nabubuhay ay tayo, nalibing na tayo kasama ni Kristo. Sabi niyo po, in Romans 6:4, yung mga tunay na naligtas, yung mga tunay na sumampalataya at nabautismuhan, ay sabi diyan, tayo daw ay nalibing kasama ni Jesus sa bautismo ng kanyang kamatayan. Bakit ang Panginoon nagkatawang tao, namatay, nalibing para sa ating kasalanan, nabuhay siya ng ikatlong araw, at kung paano siya nabuhay ng muli, sa lupa pa lang, nabuhay siya sa kalooban ng Ama, no? Nabuhay siya para sa kaligtasan ng tao, no? At nung siya ay mabuhay ng muli, no, siya ay nabubuhay pa rin para sa kalooban ng Ama, no, pagsunod sa gusto ng Ama, at nagkaroon ng magandang epekto sa tao ang kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay ng muli. So, kaligtasan sa madaling salita, no? So, relasyon sa tunay na Diyos. Kaya nga, siya sabi ni Paul na kung paano si Jesus ay nalibing, no, para sa ating kasalanan, kaligtasan, yung bautismo ay nilalarawan din ito na tayo kasama ng kanyang kamatayan. No, namatay siya para sa ating kasalanan, nalibing, nabuhay muli. So, wala na yung, wala na yung bakit na tayo namatay dahil sa kasalanan. Pero nung siya ay mag-resurrect, makita natin dyan, it talks about the power of God, no, meron pong banal na kapangyarihan gumawa kay Kristo sa kanyang katawan upang siya'y mabuhay na muli, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. So, sa pagkabuhay ng Panginoon, no, ang nais po niyang ibigay sa atin ay isang bagong buhay. Lumakad tayo sa panibagong landas ng buhay. So, this walk in the newness of life, it talks about the holy life that the Father wants to give doon sa mga iniligtas niya na kanya anak. So it talks about holy life. So baptism into death, yung bautismo natin, kaya nga pag tayo nagpapabaptize, ang ibig sabihin niya, yung utusan pa na magpabautis katulad ng Panginoon, no? No, siya ay halimbawa na pagsuot sa Ama. Paglakad sa gusto ng Ama, banal na pamumuhay dito sa lupa. Pero ang bautismo, na pag nagpapabautismo tayo, ito yung naglalarawan, symbolize, no, ng ating ID. No, yung bautismo ID natin, tatak, na si Kristo ay namatay, nagkalibing. So naglalarawan ng bautismo na tayo ay pinapahayag natin, pag tayo nagpapabaptize, yung mananampalataya ng Panginoon, ito ay nagpapahayag ka ng pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Commitment to follow Jesus as Lord and Savior. So, hindi ka sumusod sa tao o relihiyon. Sumusod ka doon sa namatay sa krus, nagmahal sa iyo, nagligtas sa iyo, nagpatawad sa iyo, at nagbigay ng buhay na walang hanggan. So, by faith, pag nagpapabaptize ka, dahil mahalagang utos yan ng Panginoon sa mga believers niya, so, ang bautismo, hindi yan nakakonekta sa reliyon. Hindi ho yan nakakonekta para maligtas ka. Kaya ka nagpapabaptize, ibig sabihin, ligtas ka na, ikaw ngayon ay nagpapahayag na si Kristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas, at mula sa araw na tinanggap mo siya at nagpapabaptize ka, ikaw ngayon ay mabubuhay para kay Kristo, at ang pagsunod mo kayo sa Panginoon ay pagsunod mo na rin sa kalooban ng Ama. So, kaya mahalaga ang bautismo. Kung hindi ka pabaptize, pagpabaptize ka na. So, hindi yan ang pagliligtas, pero yan ay ID mo, tatak,
na ikaw ay Kristiyano, alagad ni Kristo, no? Pero sa mga reliyon, ang bautismo ay nakapagliligtas. Mali. Sa Bible, ang bautismo, ito po ay mahalagang larawan ng ginawa ni Kristo sa krus para sa ating kaligtasan. So, ano naman po yung resurrection in life? Just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, the believers are called to walk in the newness of life. So, noong Panginoon ay mabuhay muli, siyempre natuwa ang Ama, nagbigay ng pag-asa sa mga taong makasalanan, dahil tayo ay namamatay dahil sa kasalanan. Pero dahil si Kristo ay namatay, binayaran ating kasalanan sa kanyang katawan, nalibing, at nabuhay, so meron tayong hope na lahat ng taong namatay mabubuhay ng muli. Kaya lang merong resurrection patungong langit, meron ding resurrection patungong sa impyerno. Pero ang resurrection na patungo sa langit, na pangako ng Panginoon, ito ay paglakad sa kalooban ng Ama. Ito yung tinatawag na bagong buhay. Ang bagong buhay ay banal na buhay, banal na paglakad sa kalooban ng Ama at ng Anak. Kaya nga panibagong buhay. Kasi yung buhay sa lupa, no, may katapusan. Yung buhay mo sa lupa ay nabubuhay ka sa kasalanan. Pero pag ikaw ay meron ka ng kaligtasan kay Kristo, makita natin dyan, bibigyan ka ng bagong buhay, banal na buhay, malinis na buhay, at pinatawad, nilinis, ginagabayan ng Holy Spirit. Yan, lumalakad sa plano ng Diyos ayon sa kanyang salita. So kaya nga, ito ay mananampalataya, ito yung tinatawag na ang mananampalataya ay tinatawag sa paglakad sa panibagong landas sa buhay. So ito'y tumutukoy din ang buhay niyan, no, living a life that is transformed, binago ng kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo. Hindi natin kayang i-describe, ipaliwanag, ilarawan ang isang banal na kapangyarihang bumuhay o nagbuhay kay Kristo. No, hindi nga natin nakita yung siya ay nabuhay sa lupa, pinanganak, namatay, nalibing. Paano pa kayong nag-resurrect siya? But by faith, ito ay ating narinig, nabasa, naintindihan, pinagtiwalaan, na ang Panginoon ay namatay, nalibing, at nabuhay muli. So lahat tayo ay may pag-asa ng buhay na walang gan, ng bagong tinatawag nating pagkabuhay na muli. So ang buhay na ito ay living a life that is transformed. The newness of life, ang panibagong buhay na binibigay ng Diyos ay isang buhay na kung saan ay binabago. Ano ang nagpapabago sa iyo? Yung banal na lakas o kapangyarihan na bumuhay kay Kristo. Actually, ang Holy Spirit po yun. No, yun yung pagkilos ng Holy Spirit. No? Spiritual, supernatural power ng Holy Spirit. No? Makita natin dyan. So, walking in newness means true believers and followers of Christ are called to live a new and holy life under the power and guidance of the Holy Spirit. That is distinct from their old sinful, fleshly, and rebellious life. So, yan ang kaibahan ng tunay sa peke. Ang religion, simba ka lang ng simba. Pero hindi nagbabago. Pero ang tunay na ligtas at may Holy Spirit, ikaw ang tunay mananampalataya, ikaw ay tagang naniniwala at sumusunod sa Panginoon. Tinawag ka, mabuhay sa isang bago at banal na buhay sa ilalim ng kapangyarihan at gabay ng Holy Spirit. Yan din ang gumabay sa Panginoon, nasa lupa siya. At ito yung kaibahan ng dati mong pamumuhay nung hindi ka paligtas. Nung hindi ka paligtas, buhay ka sa laman at rebelde sa Diyos. Kaya sabi nga ng Romans 8:14, sa maraming ginagabayan ng Holy Spirit ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. So, ang tunay na ligtas ay ginagabayan ng Holy Spirit. No, yung mga tunay na anak ng Diyos, sila ay ginagabayan ng
Holy Spirit. Kaya sabi nga ng Romans 8:1, di ba? Ang ganda po yung sinabi rito. No. So sabi diyan, wala nang hatol na, hindi na mapaparusahan sa impyerno ang mga na kay Kristo Jesus. Bakit? Sila ay lumalakad na, hindi na sa gusto ng laman, hindi na sa nabubuhay lang sa kasalanan. No, ano ba ang gawain ng laman? Ito ay laban lagi sa Diyos. Ito ay laging rebelde sa plano ng Ama at ng Anak. Pero ang mga pinatawad, ang mga papuntang langit, ay binigyan ng bagong buhay, may relasyon na kay Kristo, lumalakad na siya, hindi lang nag-i-enjoy sa kasalanan, hindi siya nag-i-enjoy, lumalakad na siya sa gabay ng Holy Spirit. Sapagkat ang batas ng Espiritu ng buhay, kaya tinatawag din siya Spirit of Life, no? At ang batas ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay pinalaya tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. No, mayroong dalawang batas na tutukoy dito, no? Kaiba ito. Ang batas ng Espiritu ng buhay at ang batas ng kasalanan at kamatayan. Ano pagkakaiba yan? The law of sin and death. Ang law of sin and death, ito po yung batas na binigay ng Diyos kay Moses. Ano yung batas na yan? Yung 10 utos. At ang 10 utos ay hindi nape-perfect ng mga tao. Ito ay salamin na pinapakita na tayo ay makasalanan at hindi lang tayo makasalanan, hahatulan tayo patungong impyerno. Bakit ang tao namamatay? Dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos. Katulad ng batas, katulad ng utos kay Eva Kedan. Huwag kainin yung prutas. Nung kinain, pumasok ang sumpa ng kamatayan. So, ang batas ay hindi tayo natutulungan iligtas. Ang batas na binigay ng Diyos kay Moses ay salamin na ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan, at ang tao ay dapat hatulan. So, sino ang tumutulong sa atin para tayo ay makalaya sa sumpa ng batas ng kasalanan at kamatayan? So, makita natin dyan, ang batas ng Holy Spirit ay nagbibigay ito ng buhay, spiritual life, holy life, bagong buhay, dahil kay Kristo na siyang nagpalaya sa atin. So, yung batas ng Espiritu ng buhay, ito yung Holy Spirit. Ano po yan? Binibigyan tayo ng liberty. Binibigyan tayo ng kapatawaran, ng kalayaan. Imbis na patungong impyerno, patungo tayong langit. Imbis na tayo ay alipin ng kasalanan at ng dyablo, alipin na tayo ng Panginoon. No? Nangyari po yan dahil sa ginawa ni Kristo, pagkakataon-taon kamatayan sa krus. So, ang Holy Spirit ngayon, ang batas ng Holy Spirit ay iba sa batas ng kasalanan at kamatayan. So, ang batas ng kasalanan at kamatayan may kaugnayan sa laman. Pero ang batas ng Espiritu at buhay ay may kinalaman sa eternal life. May kinalaman yan sa patungong langit. May kinalaman yan sa mga tunay na anak ng Diyos. May kinalaman ang batas ng Espiritu ng buhay sa mga tunay na tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Kaya maliwanag sa akin, no? In Christ Jesus hath made me free. So, si Kristo ang nagpalaya, siya ang nagliligtas, siya ang nagpapatawad, at naging alipin ka man ng Panginoon, pero alipin ka ng kabanalan. Alipin ka ng kalooban. Alipin ka niya ng mga bagay na mabubuting plano niya sa lupa hanggang sa langit. So, iba ang batas. Kung identify mo ito, no, yung batas yan, parang yan yung batas ng magnetism at saka yung the law of aerodynamics. Naipaliwanag ko na minsan ito na. Yung law of magnetism, di ba? Yung batas ng magnet, tingnan nyo, di ba? Lahat ng ihagis mo ay babagsak sa lupa. Walang lumulutan. Di ba? Kahit tayo, hindi mo tayo lumulutan. Di ba? That is the law of sin and death. Tayo po ay alipin ng kasalanan at may sumpa ng kamatayan. Pero ano po ang batas ng aerodynamics? The law of aerodynamics, makita natin dyan, no? Yung bakal, pag inihagis mo, katulad ng isang pirasong pako, pag inihagis mo sa hangin, babagsak sa lupa. Kasi
Merong law of magnetism eh. Magnet. Di ba? Pero bakit? Yung eroplanong yari sa bakal, napakalaking bakal po yan. Pero bakit yan ay nakakalipad? That is the law of aerodynamics. O yung bakal na barko, nayari sa barko, di ba? Sa bakal. Bakit yung bakal, katulad ng isang pirasong pako na naman, ihagis mo sa dagat o sa ilog, lulubog po yan. Di ba? Because of the law of magnetism. Di ba? But yung bakal na barko, no? Yari sa barko, o yung bakal na yan, nayari sa, o yung barko na yari sa bakal, bakit yan ay nakakalutang sa tubig? Because of the law of buoyancy, no? Itinatawag sa physics, no? Yung law of buoyancy, tinutukoy dito, yung barko, nakakalutang, pero because may makina na kung saan ito'y nagpapatakbo para yung barko, hindi lumubog, kundi lumutang sa dagat. Hindi lang lumutang, tumatakbo pa. Yung aeroplano din, hindi lang sa lumulutang, lumilipad pa. Pero bakal yan. Pero bakit yung isang piraso ng pako, ang gagaan, o sa kilo ng pako, di ba? Isang kilo, ihagis mo sa hangin, o ihagis mo sa dagat, lulubog. So, ganun po ang pagkakaiba ng the law of sin and death. The law of sin and death, ang tao, nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan kamatayan, at ang dulot to impyerno, kaparusahan. Pero dahil kay Kristo, merong panibagong batas. The law of the aerodynamics or the law of tinatawag nating buoyancy. Na yung tao na alipin ng kasalanan, patungo sa impyerno ngayon ay pinalaya na ni Kristo sa pagkaalipin sa kasalanan, meron ng kapatawaran, may kaligtasan na, may kabayaran na, may paghuhugas na, at hindi ka na alipin ng kasalanan, hindi ka na patungo ng impyerno, ikaw ay patungo ng langit at alipin na ng Panginoon. At ikaw ay ginagabayan na ng Holy Spirit. So the Holy Spirit produces a new and holy life. Pinapalaya ka sa kasalanan at pagkalipin kay Satanas at hindi na buhay na selfish. Buhay na para sa tagapagligtas. Diba sabi ni Paul, Galatians 2:20, diba? Sabi niya, I am crucified with Christ. Tingnan nga natin. So, ganda yung basahin natin. Diba? Sabi po, in Galatians 2:20, one of my favorite verse in the Bible. Diba? Sabi niya dito ni Paul, ako'y napako na kasama ni Kristo. Diba? Hindi na, ang napako lang naman tayo si Kristo. Pero bakit sabi ni Paul, ako'y napako kasama ni Kristo? Kasi ang Panginoon namatay para sa ating kasalanan at kaligtasan ng lahat ng tao, lalo na ng mga nagtiwala. Kasi yung mga nagtiwala lang nakakaintindi nito, yung talagang totoong tumanggap sa Kanya. No? Sabi ni Paul, hindi na ako ang nabubuhay. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay sa laman na ito. No? Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, no? Magtiwala siya. At dati, tagapatay sa Kristyano, pero nang makilala niya ang Panginoon, baliktad na. Dati sa pumapatay ng mga alagad ni Kristo, baliktad. Nung makilala niya ang Panginoon, siya na ang papatayin ng mga taong ayaw maniwala kay Kristo. Naging follower siya, naging missionary, naging apostle, naging siya po ay mga ngaral ng tinatawag natin mabuting balita ng kaligtasan Kristo. Sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay sa laman. Si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko sa laman, yung paglakad niya sa lupa, ito ay buhay na ng paglilingkod, pagbimisyon, pangangaral, pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kaluluwa, nabubuhay niya sa yung buhay na kinabubuhay niya sa laman. Kumbaga, nasa laman pa siya, nabubuhay pa sa lupa nung nandito sa... Pero yung buhay na lumalakad siya sa buhay, hindi na dahil sa reliyon. Hindi na dahil kay Kristo o sa mahalaga ng Kristo. Nabubuhay niya siya para sa Panginoon at ang buhay na ginagawa niya sa laman, nabubuhay siya sa pananampalataya, sa anak ng Diyos. Bakit? Naintindihan niya yung pagmamahal ni Kristo. Naintindihan niya yung binigay niyang buhay sa krus. Yung kaligtasan. So, all appreciate the love and the sacrifice and the salvation that Jesus gave on the cross. Narinig niya, naunawaan niya, naintindihan niya, tinanggap niya.
Kaya, he became a follower, he became a believer, he became a missionary, a preacher of the Lord Jesus Christ, a servant, a slave of the Lord Jesus Christ. Kaya, napakasarap mabuhay sa lupa pag ikaw ay totoo ligtas. Hindi ka alipin ng reliyon. Hindi tayo naglilingkod sa reliyon. Yan. Hindi tayo, from Catholic, umalis, gusto ko naman mag-baptist, subukan ko. Hindi ganun yun. Hindi ho. Dapat naintindihan mo bakit may mga nagbabago sa buhay mo. Sa puso mo, sa isip mo, sa salita mo, sa kilos mo, pananamit mo. Hindi ka pinipilit magdamit ng maayos. Kasi nabubuhay ka na para kay Kristo. Yan ang newness of life. Yan ang eternal life. That I may know Him. Di ba? Na makilala ko ang Ama at ang sinugo niya. Di ba? Okay, so tuloy natin. So sabi niya ni Paul, in Galatians 5:16, kaya sabi niya rito, ito nga ang sinasabi sa inyo, lumakad kayo sa Holy Spirit. What is the newness of life? What is eternal life? May kinalaman yan sa paglakad, sa gabay ng Holy Spirit. Pagsunod sa Holy Spirit. Diba? So, yung pinadala ng Ama at ng Anak, pagkalis si Kristo, pumalit yung Holy Spirit. Siyang gumagabay sa church, sa mga tuwa niyang believers. Sabi niya ng Panginoon ni Paul, lumakad ka sa gabay ng Holy Spirit at hindi mo matutupad, hindi mo magagawa ang nais ng laman. So, ang nais ng laman, laging rebelde sa Diyos. Laging paglaban sa gusto ng Diyos. No? Ang laman ay magkalaban. Ang laman ay lumalaban sa Holy Spirit. At ang Holy Spirit, ayaw din niya ang ginagawa ng ating mga laman. Magkaaway daw ito. Magkaaway yan. Parang isang pitbull at saka isang askal. No? Sabihan natin yung pitbull, no? Yan yung flesh. Yung askal, halimbawa, yan yung Holy Spirit. No? So, magkaaway yan. No? Yung Holy Spirit, yung gusto ng Holy Spirit tungkol sa kabanalan, tungkol sa kalooban ng Ama at ng Anak, no? Sa kalooban niya, sa gawain ng Panginoon. Pero ang gusto ng askal o ng laman ay puro pagre-rebelde, paglaban, no? Yung mga bagay na kontra sa Diyos. Kaya sabi niya, ang dalawang ito ay magkakontra. Kaya nga hindi mo magagawa yung mga bagay na gusto mo. Hindi madali. Dati hindi ka palitas, wala lang sa'yo ang prayer, ang church, ang Bible. Wala lang yan sa'yo. Wala lang yan yung opening. Wala lang yung mga yan. Pero pag ligtas ka, meron na may battle within. Meron ng laban. Yan. Lumalaban na ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, tuturuan tayong lumaban sa gusto ng alipin sa kasalanan. Hindi tayo alipin. Nilalabanan na natin yung mga gusto na laban. No? So, yan inillustrate niya na parang isa no? Sabi diyan, yung pong, ano ba, pitbull, yung flesh. Tapos yung Holy Spirit, ano ba, yung aska. Halimbawa, no? Bago mo pagsabungin yung dalawa yung pag-awayin, no? Pakainin mo ng pakainin yung pitbull, yung flesh. Pakainin mo, ha? Ng 6 na araw. Palakasin mo. Vitamin, pagkain, masustansa, palakasin mo. Tapos yung askal, huwag mong pakainin. Di ba, manghihina yan. Ha? Manghihina yan. Huwag pakainin, huwag painumin. Tapos pagsambungin mo, pag-awayin mo. Ano mangyayari? Bagsak, talo ang askal. Bakit? Mahina eh. Yung pitbull, malakas na. Tapos, busog pa. Baliktarin mo naman another week. Ha? Another week. Baliktarin mo, yung pitbull naman ang huwag mong pakainin, huwag mong palakasin, huwag mong painumin. Tapos askal naman ang palakasin mo, painumin mo, vitamin, everything. At pagsabungin mo yan kahit na 1 minute lang o 10 minutes lang, 10 minutes. Eh sigurado yung pitbull, talo yan, nangihina. Ganun po yung sinasabi dito, ni Paul, magkalaban ang gusto ng Holy Spirit at ng ating laman. Magkaaway yan. So, ang Holy Spirit gusto niya mag-pray ka, magbasa, magsimba ka, gawin mo yung gusto ng Diyos, share mo yung gospel, gumawa ka ng tama. Yung flesh, gusto niya gawin mo yung mga mali.
yung gusto ng dyablo. Di ba? Magkaaway yan. Pero palakasin mo ang gusto ng Diyos sa buhay mo at paghinain mo yung mga gawain ng laman. At makita natin dyan, yun yung sabi dyan, yan ang sikreto ng buhay espiritu. No? Buhay spiritual life, for newness of life. Paul said, walk in the Spirit, it means submit. Submit. Be guided. No? Moment by moment, submission to the Holy Spirit. So, palakasin mo yung buhay spiritual. Huwag mong hayaan na magwagi lagi yung gusto na naman. So, yung mga pinapanood natin, pinakikinggan natin, ingatan po natin yan. No? Worldly song ba? Worldly videos, music? Di ba? So, puno ng kalaswa, puno ng mga mura, mga kalokohang mga prank. So, hindi nakakatulong sa puso, buhay spiritual natin. But the Bible, prayer, no, gawain ng Diyos, dito ka lalakas. Dito lalakas ang Holy Spirit. Hindi yun sa nangihina, pero ibig sabihin, yung para magawa mo yung gusto ng Holy Spirit sa'yo, palakasin mo yung mga bagay na gusto ng Diyos. Yung gusto ng Diyos sa buhay mo ang magwagi lagi. Okay, so magkakontra po yan, no? Pero wag mong sundin yung gusto ng laman palagi. Kaya sabi ng 18, kung ikaw ay ginagabay ng Holy Spirit, hindi ka na nasa ilalim ng batas. Yung batas ito ko the law of the spirit of sin and death. Yung isasabi niyo po, di ba? Isasabi niya the law of the sin of death, no? Yung isasabi niya rito. Okay, so, yan, isasabi niya dito, the law of the spirit of life free us from the law of sin and death. Okay. So, the law of the spirit of life, merong freedom. Freedom from sin and death. Pero the law of sin and death, you are slave to sin and to death. Patungong impyerno. Alipin ka pa rin kasi ng diablo at patungong impyerno. But the law of the spirit of life, meron ka ng freedom sa paggawa ng kasalanan, may freedom ka ng patungo sa impyerno, may freedom ka na ngayong gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Okay. So sabi diyan, kung ikaw'y ginagawa ng Holy Spirit, wala ka na sa ilalim ng batas. Yung batas na patungo sa hatol at patungo sa impyerno, no? Okay. Sabi ng 19, Galatians 5:19, ang gawain nga ng laman ay ito. Okay, kaya nga ito ang kaibahan ng buhay. Nung hindi ka pa ligtas, ito ang ginagawa natin. Ano yan? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, rebellings, at ang sabi ni Paul, ang mga gumagawa daw ng mga bagay niya, ang nabubuhay sa laman, ay hindi daw magmamana o makakapasok sa karang Diyos. Tama naman. Di ba? Kaya sabi ni Paul, yung pinalaya ni Kristo ay nasa batas na isa ilalim na ng batas ng Espiritu ng buwan. May Holy Spirit ka, patungo ka sa buhay na walang gan, nabubuhay ka na sa kalooban Diyos, pinalaya ka na sa batas ng sumpa ng kasalanan kamatayan. Pero kung wala ka pang kaligtasan at relasyon kay Kristo, nasa ilalim ka ng sumpa ng batas at hatol sa kasalanan. No? So makita natin, yan ang kaibahan ng mga gawa. Kaya makita natin, yan ang gawain ng laman. May hatol ang mga tao na bubuhay sa laman at hindi nabubuhay sa kalooban ng Diyos at kapangyarihan ng Holy Spirit. Okay. So, sumilip na tayo ng mga okay. Sumilip na tayo mga yan, no? Binasa natin ngayon. Okay, so unahin natin yung adultery. Tama ba? Adultery una. Now, the works of the flesh are adultery. Tama. Okay. Adultery. Adultery, sabi ni Webster, ito daw po a sexual encounter or relationship between a married person and someone other than their spouse. Ano po adultery? Ito daw po ay pagpatol,
sa hindi mo asawa. Kasal ka na, pumatol ka pa sa iba, yan ang adultery. Okay. Sabi po, di ba? Kahit hindi ka nag-isip ka lang daw sa puso mo, nagkasala ka ng adultery. Mas pinapagat pa, no? Ang adultery, hindi lang ho, kasal ka na, pumatol ka pa sa iba, pero pwede ka rin magkasala ng adultery sa puso mo. Yung nag-isip ka lang masama sa isang babae o lalaki. Lalaki ka, nag-isip ka ng masama sa babae, o babae ka, nag-isip ka ng masama sa isang lalaki. Adultery po yan. No, yan ay gawain na naman. So kaya, ang ibig sabihin yan ay pandaraya, cheating. Infidelity, walang katapatan. No? Two-timing o two-timer, no? Sabihin, may asawa ka na. Dalawa ka pa. Walang katapatan. So ito ay hayag na gawain ng mga taong walang takot sa Diyos. Lahat tayo ay pwedeng aktwal o sa puso, magagawa natin ito. Adultery. So yan ay gawain na naman. At isa po yan sa dahilan bakit ang Panginoon namatay sa krus para ang tao ay patawarin at iligtas sa ganitong uri ng kasalanan, palayain tayo. Tulad nung sa John chapter 8, John chapter 4, di ba, the adulterous woman. Fornication. Ano naman po fornication? Fornication ay ito naman po yung hindi pa kasal. No? Ito ay consensual. Consensual ang ibig sabihin, ito ay sex outside marriage. Ito ay pakikipagtalik o sexual na relasyon ng dalawang tao, babae o lalaki, no? Babae o lalaki, meron pa ngayon babae, lalaki. So yan, sige, fornication pa rin yan. No? Pero actually, ito yung fornication, yung hindi kasal. Okay, kaya yung mga LGBT gusto na lang hindi lang same sex sa meron pa siya, gusto pa nila ng marriage na, di ba? Gusto ng batas yan. So ito ay pakikipagtalik ng dalawang tao pero hindi pa kasal. Ang kaibahan ng adultery, kasal ka na pero pumatol ka pa sa iba. Ito namang fornication, hindi ka pa kasal, no? Nagkakaroon na ng hindi tama. Okay. So, again, ito ay isang dahilan bakit ang Panginoon namatay sa krus. Itong ganitong klase ng uri ng kasal. Next. Okay. So, next is uncleanness. What is uncleanness? Karumihan. Ito ay, hindi nga, no? Foulness, dirtiness, filthiness, karumihan. Okay, no? Ceremonial, what of ritual or ceremonial purity? Sa Bible po, sa Leviticus, yung binasa niya, yung pagsabi natin, cleanness, alam niyo ba yung babaeng merong monthly period, karumihan niya? Hindi ang kasalanan, pero isang uri ng karumihan, kaya nga, hindi sila pwedeng pumunta sa templo, yung mga merong monthly period. So, hindi ang kasalanan, pero inilarawan niya isang uri ng karumihan. No? Moral impurity is also uncleanness. Pag sabi natin moral impurity, o ikaw ay nadungis, alba, kumain ka ng, alba, yung kaya sabi doon, yung mga bangkay, huwag kang lalapit daw doon, yung mga bangkay na kahit misa si Samson, kumain siya ng pulot-pulot sa isang leon, napatay, no? So yun, uncleanness po yun, karumihan. Ayaw po ng Diyos yun, nagagalit po sa doon, no? So, makita natin yan, uncleanness can also be lewdness, no? Kalaswaan. Okay, so ano pa? Uncleanness, yun nga, karumihan, maruming pag-iisip, maruming pamumuhay, no? Maruming salita, uncleanness yun. So, hindi lang ito maruming puso, maruming isip, maruming pananalita. So, hindi lang ito yung maruming baso, maruming plato, maruming damit. Uncleanness talks about unclean heart, no? Unclean mind. At napakarami po niya, no? Maruming puso, maruming isip, maruming pananalita, salita, pastos, talagang walang galang, no? Ganun po yan, karumihan. Okay. Sabi pa nito, uncleanness, sabi ni Webster, having or showing lowered moral character, yeah? Ito raw ay pagpapakita na parang wala kang moral, no? Isang taong walang dangal, no? May mababang uri ng pag-aasal. Yan. So, kaya iba nandadaya, no?
Kaya tinatawag yan naman si corrupt, no? Bulok, parang ganyan, bulok na puso, bulok na pamumuhay, bulok na pag-iisip, pervert, ayan, no? Parang katulad ng mga utak at isip ng mga LGBT. No? Kung magsalita, umuminos, mag-isip, yan. So, karumihan po yan. Karumihan po yan. Maraming klase ng karumihan. No? Oh. So, lasciviousness. No? Lasciviousness, ito daw po ay tumutukoy sa mga sexual na bagay. Ito po ay isang gawain na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Ano po yan? Ang lasciviousness sa Tagalog po yan ay kung yung nagkamali, kalaswaan, no? Kalaswaan po yan. Okay, kaya yan yan, no? Pero pwede pong mag-espang na ugali, maruming, yung parang unclean siya, maruming panalita, maruming pag-iisip, parang gano'n, no? Binanggit din dito yung sa itang pornographic, yan. Malaswang panoorin, yan, no? Mga video na may mga hubutubad, o mga saitang may mga ano merong mga AI ngayon na basta yung mga joke, bastos. Yan, parang ganun po yun, no? Lasciviousness yan. Hindi nga siya nagbubutubad, pero yung salita niya ay malaswa, marumi. Okay, marami po yan, no? Porny, profane, karumihan. So, marami po niya, no? Vulgar, magsalita, walang diretso, no? Yan, so ganun po yan. Hindi disente. Okay, yung pananamit, yung kilos, yung salita, no? And, maraming bagay. So, lasciviousness, having a strong sexual desire. Isang matinding sexual na pagnanais na minsan uuwi sa, yun nga, kalibugan, kapastusan. Yan, no? Yan na po yung mga horny hot, no? Yan yung mga salita. Pag sabing hot lady, may mga ganun palabas. So, yung pagnanais mo ng, kasi nakakita ka ng damit na babae o anumang katawan ng babae, no? Parang nakakaakit, yan. Kapag isip ka na yung maganda. So, ano bang tumatawag sa'yo para magkaroon ka ng malaswang pag-iisip, panarita, kilos, lalo sa video ngayon, o mga napapanood mo mga picture, yan ay, kahit hindi wala ka asawa, pero yan ay lasciviousness. Okay, so lalo pag nagsalita yung mga bakla, di ba? O, yung mga banat at dalaga, yung mga walang asawa ngayon, minsan pinag-uusapan yung sex. Dapat di pinag-uusapan ng mga kabataan yan, di ba? Pero ganyan na po ngayon. Ganyan na po masakit yung bato, pero parang ganyan na po, nagiging malibog na ang mga tao. No, na dapat hindi pinag-uusapan sex. Minsan may mga sex education pa, di ba? Dapat hindi pinag-uusapan niya yung mga parts of the body, no? Minsan hindi na ituturo ng maayos, bastos ang pamamaraan. Okay, so idolatry, lastly, sa dito, what is idolatry? It is the worship of a physical object as God. Ito yung pagsamba sa isang bagay hindi na tinuturing niyang Diyos. Pagsabing Diyos po kasi ay ang Diyos na tunay na lumikha. Pero ito ay anything that you love, no, anumang bagay na minamahal mo na higit sa Diyos. Okay, kaya nga minsan idol, di ba? O idol rapi, no? So, kahit tao na idol na, no? Na idol, o yung bagay, yung sasakyan, o cellphone. Ano bang bagay na nagbibigay ng mas maraming oras kesa sa Diyos, ito ay idol. Pwedeng cellphone po. Hindi ka dapat pa sa Bible, dapat pray dahil sa cellphone, idolatry yan. So, ito ay immoderate attachment or devotion to something. Ibig sabihin, ikaw ay naka-attach sa, ikaw ay mas matindi na pag-ibig mo sa isang bagay. Dapat ang first love natin, ang loyalty natin, mas devoted tayo, dapat love God with all your heart. Diba? That is the first love. And then, love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, hindi dapat ang pag-ibig natin sa tao o bagay, hindi dapat mas mataas o mas higit kaysa sa Diyos. Dapat ang pag-ibig natin lagi sa Diyos ay number one. No, pangalawa, ibig sabihin, hindi mo pipiliin yung ibang tao o bagay at isasantabi ang Diyos. Pag pinili mo ang bagay o tao o pag-aaral o trabaho na para ipagpalit doon sa mga gusto ng Diyos, ibig sabihin, yun ay idolatry. So, hindi lang po yan rebulto. So, ito yung anumang bagay na mas mataas ang pagpapahalaga mo. Ba, hindi ka mapagsimba.
dahil sa trabaho, dahil sa negosyo, dahil sa pag-aaral, dahil sa ano, mga bagay na inunang mo magpahinga. Yan. Inunang mo yung aircon ng bahay mo, na blessing ng Diyos, pero pati Sunday, nahihiga ka. Tapos nagla-live stream ka na lang, pero wala ka naman sakit. So yun, hindi po maganda. That is idolatry. Because when you love God with all your heart, it talks about worship, service to the Lord. No? So ingatan po yan. Pero ito ay isang gawain ng laman. Sabi ni Paul, no? Idolatry. Idolatry is also excessive admiration or devotion to a person. Sobrang paghanga o pagmamahal sa tao. Kaya nga, di ba, sabi ng mga Katoliko, we don't worship the idols. We just venerate them. Yung venerate, worship din yun eh. Pinalitan lang isa itang worship. Pero yung sa itang venerate, it means worship. Pag sabi worship, yung tunay na Diyos na yan. Pagsamba, pagdilikod, sa tunay at buhay na Diyos, hindi sa rebulto. So, ang India, maraming rebulto. Ang Katoliko, maraming rebulto. Ang Egypt, maraming rebulto. No? So, makita din. Pagan po yan. Lahat ng rebulto niyan na ginawa ng tao at nagdadasal ka niyan. Ibisa sa tunay Diyos, nagdadasal ka. That is idolatry. Okay, so tuloy po natin next Friday. Okay, let's pray. Po, tayo manalangin. Lord, salamat sa ita mo. Palahin niyo po ito. Tulungan niyo kami lalo ka namin makilala. Mahalin at sundin. Tulungan niyo po maintindihan namin ang eternal life. Isang banal na buhay, bagong buhay, at ayon sa gabay ng Holy Spirit na nagsisimula ito na makilala ka namin bilang tunay na Diyos sa kapagtas. Eternal life, hindi lang po ito pumasok sa langit. Hindi ito pala isang relasyon sa inyo. Isang paglakad na kasama ka. Sumasang-ayon kami sa gusto ninyo, sa kalooban nyo, sa gabay ng Holy Spirit. Tulungan nyo kami, Panginoon, na mabuhay sa kalooban nyo, sa batas ng Espiritu ng buhay. Yabang kami patungo langit, huwag magwagi ang gusto ng laman sa amin. Huwag masunod ang mga hila ng laman, sapagkat pinalaya na kami, niligtas na kami. Ikaw ay namatay na Panginoon sa krus para sa aming kasalanan, kaligtasan, upang kami palayain sa kasalanan at sa diablo at mabuhay na ng may kaluguran sa inyong harapan dahil po sa ginawa ng inyong anak doon sa krus. Salamat pa Jesus sa pagmamahal mo at pagliligtas sa amin at pagbabago na ginagawa ng Espiritu nyo at nasa ita nyo sa aming puso at isip. Linisin nyo kami, patuloy paguhin at paglikod kami, sumamba at ibahagi namin ang kaligtasan sa maraming tao. Mabuhay kami sa kapangyarihan ng Espiritu nyo at kagaya po ng aeroplano at barko na bakal ay wala na kami sa kapangyarihan ng kasalanan at ng diablo. Kundi kami nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu nyo, ang mga anak nyo papuntang langit na binigyan nyo ng regalo ng buhay na walang hanggan. Salamat pa Jesus sa ginawa mo sa krus. Tulungan nyo ang aming bansa, tulungan nyo po ang aming gobyerno, tulungan nyo po ang bansa Israel at Arab nations na patuloy po na huwag mag-escalate ang mga gera, Panginoon. Ang Ukraine at Russia, kabagan nyo po. Malang hirap, nagugutom ang mga tao doon, Panginoon, kabagan nyo. At lalo na po pagpala yung mga Baptist churches, ang mga missionary, umahani sa buong mundo na nangaral ng salita nyo, ay gamitin nyo po, patuloy, magligtas ng kalwa, at masuporta ang mga misyon, at pagpalain nyo po mga churches, lalo mga anak nyo. Patuloy pa sa salita nyo, tulungan nyo mga anak nyo, na maglingkod, magmahal, at sumunod sa kalooban. Sa kapangyarihan at gabay ng Banal na Espiritu. Ito yung darating po ulit. Pasalamat sa gabi ito, at ito yung darating sa matamis sa pagkain po Jesus. Magandang gabi. God bless po. See you on Sunday. Good night.